There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklarang patay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, isa sa mga itinuturing na mahalagang personalidad sa investigasyon ng maanumalyang flood control project sa bansa. Siya umano ang babaeng walang malay na narecover sa tabing ilog sa baba ng Cannon Road sa Benguet. Ayon sa kanyang driver, nakatutok si Bea Pinlac. Ilang oras pinagtulungang mahatak bago na iahon pasado alas 12 na ng hating gabi ang isang walang malay na babae mula sa ilog sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Balot na siya ng foil ng maiangat pero kinilala siya ng kanyang driver. Siya si dating Public Works Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Sa banging ito sa Camp 4 ng Tuba, hinanap si Cabral dahil dito siya huling nakita at nagpaiwan sa kanyang driver bandang alas 3 ng hapon kahapon. Kwento ng driver na si Mang Ricardo Hernandez sa pulisya, napadaan na sila rito bandang alas 10 ng umaga pa lang kahapon nang magbiyahe sila mula sa Maynila. Sabi daw niya, hinto muna sa gilid, tapos bumaba siya, pasok niya yung driver niya, bumaba siya, tapos akala ng driver nagpapahangin lang, kinicheck daw niya yung paligid. Maya, mga 12 o'clock, may dumating na nagpapatrolya na pulis, so sinabihan sila na bawal po dyan, baka ma-aksidente kayo, sabi ng pulis, umalis po kayo dyan. So dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat sila ng Baguio. Tumuloy muna sila sa isang hotel sa Baguio City at kumain ng tanghalian. Pero bandang alas 2 ng hapon, nag-aya muli si Cabral na bumalik sa parehong lugar at nagpaiwan. Sabi daw ni Madam na baba muna ako rito. Nagpaiwan. Oo, paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako, sige, paano ka muna dyan? Alis ka muna dito, hanap ka muna ng dyan. Opo. Puistohan mo. Oo. Sinunod umano ng driver si Cabral at nagpalipas oras muna sa isang gasolinahan sa di kalayuan. Sinisilip niya si ma'am. Sinisilip niya kasi sabi niya, nakikita ko naman siya nung una. Sabi niya, sinisilip na nandun lang. Nandun lang, nakaupo lang. Siguro, sa gilid ng kalsada. Gilid kasi ng kalsada yun pero mataas, hindi malalim yung tangin. May mga residente malapit sa gasolinahan na nagkwentong nakasalamuhan nila ang driver. 2 beses pa raw siyang bumili ng sigarilyo sa tindahan. Pero nang balikan muli bandang alas 5 ng hapon, wala na umano si Cabral sa lugar na pinag-iwanan. Kaya binalikan umano ni Mang Ricardo ang pinanggalingan nilang hotel sa Baguio City. Pero wala rin doon ang dating undersecretary. Bumalik siya sa Camp 4 pero wala pa ring dinat ng Cabral. Kaya nagpatulong na siya sa pulisya pasado alas 7 kagabi. Hanggang may nakita na ngang walang malay at hindi gumagalaw ang mga pulis sa bangin bandang alas 8 ng gabi. Noon na siya binaba ng mga rescuer at ilang oras na pinagtulungang maiakyat mula sa 20 hanggang 30 metrong lalim na bangin. Isinama rin sa pag-angat sa kanya ang naiwang tsinelas. Ayon sa mga kawani ng Tuba Fire Station na isa sa mga rumisponde sa insidente, may nakitang sugat sa katawan ni Cabral. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Idineklara siyang patay ng isang doktor pasado alas 12 ng hating gabi bago dinala sa isang punerarya sa Baguio City. Bantay sarado ang punerarya ng pulisya at National Bureau of Investigation. Pero walang ibinigay na impormasyon ng mga otoridad buong magdamag. Halos hindi rin umaalis sa morgue ang asawa ni Cabral. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Gusto namang ipa-DNA test ng DILG ang bangkay na natagpuan sa bangin kahit kinilala na ito ng kanyang pamilya na kay dating Undersecretary Catalina Cabral. Umapila rin ang Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan kung nagkaroon ng foul play. Nakatutok si June Veneracion. Positibo na ang kinilala ng kanyang pamilya ang katawan ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral na pinaniniwala ang nahulog sa bangin sa Cannon Road. Pero gusto ni DILG Secretary John Vic Rimulya na makasiguro, kaya gusto niyang isailalim ang mga labi sa DNA test. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon.
pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagpe-fake ng death certificate eh. So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Iniuugnay si Cabral sa manumalyang flood control projects. Dahil dating opisyal ng DPWH, pinaniniwalaang may mga impormasyon siyang alam na susi sa paghahabol sa mga nasa likod ng korupsyon. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang nangyari. Pero suspecha ni Caloocan Representative Egay Irice, merong foul play. Kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasing tatamaan kung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. Umaapila rin ang Independent Commission for Infrastructure sa mga otoridad na imbestigahan mabuti kung meron bang foul play. I-secure din daw dapat ang mga cellphone, gadget at iba pang dokumento ni Cabral. Ang problema, naibigay agad sa pamilya ni Cabral ang kanyang cellphone na posibleng magsilbi sanang malalim na balon ng ebidensya. It was a crime scene. So there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. Sa utos ng liderato ng PNP, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ang mangunguna sa investigasyon. Ang CIDG ay may kapangyarihan daw na isubpina para makuha at maimbestigahan ang cellphone, laptop at iba pang gamit ni Undersecretary Catalina Cabral. We don't like stones left unturned, no? O, kailangan natin makuha lahat ng angulo. Good for the family such that to dispel, cover up, whitewash, or whatsoever. Sa paggulong ng investigasyon, kinukonsidera na ngayon ng PNP na person of interest ang driver ni Cabral na siya ang huli niyang kasama. Sa kwento mismo ng driver, nagpaiwan si Cabral sa tabi ng Cannon Road at saka siya pinaalis. Sabi niya, hinanap niya ang kanyang boss makalipas ang 2 oras. Ayon po sa investigation ng Regional Director ng Pro Cordillera, dahil labag daw po sa human nature na yung principal o yung VIP mo, iiwanan mo siya sa liblib na lugar, alam mo naman na yung bag at yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at bakit babalikan mo siya after 1 or 2 hours. Sa kabila ng pagkawala ni Cabral, tiniyak ng gobyerno na hindi magkakalimutan. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nasasayangan ang mismong ICI sa mga mailalakad sana ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng flood control scandal. Bago pa pumanaw, naipunto na ng ilan na may kapangyarihan siyang magpasok ng mga proyekto ng mga mambabata sa budget. Ang sinasabing may hawak ng missing piece sa issue na wala na ngayon. Kilalanin pa sa pagtutok ni Joseph Moro. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon sa multi-billion corruption sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, si dating Undersecretary Catalina Cabral. Kaya na makumpirmang patay na ito kagabi, agad na naglabas ng utos ng ombudsman sa mga pulis kunin at i-preserve ang cellphone at lahat ng gadget ni Cabral. Mahigit 40 taong na nilbihan si Cabral sa DPWH sa siyang kauna-unahang babaeng rank and file employee sa kasaysayan ng DPWH na naging Undersecretary. Meron siyang 2 doctoral degrees mula sa University of the Philippines at mga master's degree at certificate mula sa mga sikat na universidad sa mundo. Sa testimonya ng kasamahan niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Cabral daw ang namahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kapangyarihan daw si Cabral na magpasok ng mga proyekto ng mga mambabatas sa budget ng departamento bago pa ito maisumite sa Kongreso. Kapag na-release na ang budget, makakakuha daw ng komisyon ng mga mambabatas pati na rin ang ilang mga DPWH officials at engineers. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sinabi rin ni Senador Ping Lacson tumawag noon si Cabral sa opisina ni Senador Tito Soto para mag-alok ng mga allocable funds. Itinanggi ito ni Cabral. Humarap din si Cabral sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee pero wala siyang itinurong pangalang sangkot sa anomalya. So you believe, you support the statement of the former secretary that indeed
there are ghost projects. Yes, Your Honor. And can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Humarap din siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero nang muli siyang ipatawag ng ICI nitong Lunes, hindi na siya sumipot. Sa dami ng posibleng alam ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, maapektuhan kaya ng kanyang pagkamatay ang mga kaso ng gobyerno laban sa mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Sayang nga, hindi siya nakapunta. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana, parang confession sana, but hindi siya sumipot sa amin kasi we felt na she can still change. It makes the work a bit more difficult now than it was before kasi you don't have the person who may be a source of information, no, implicating other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero meron pa din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Patuloy na pinapalaga ng pamilya ni dating Undersecretary Catalina Cabral ang utos na i-autopsy muna ang sinasabing bangkay nito. Gusto na nila itong maiuwi, kaya nagka-tensyon kanina. Sabay giit na naniniwala silang walang foul play sa nangyari. Live mula sa Baguio City, nakatutok si Bea Pinap. Bea? Mel, aksidente ang pagkakahulog ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa bangin sa Tuba, Benguet. Ito ang paniniwala ng kanyang pamilya, kaya hindi na nila nais pang ipa-autopsy ang bangkay nito. Nagkainitan sa punerarya sa Baguio City kung nasaan ang labi ni resigned Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Halos magmakaawa na kasi ang asawa ni Cabral na maiuwi na nila sa Metro Manila ang bangkay nito. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Ang hiling ng pamilya ni Cabral, mapabilis na ang proseso ng pag-uwi sa labi. Hindi pa rin daw kasi napipirmahan ang death certificate nito. Pero sa sulat ng Justice Department sa NBI ngayong araw, iniutos nitong i-autopsy si Cabral sa lalong madaling panahon dahil sa mga anilay kaduda-dudang pangyayari kaugnay ng pagkamatay niya. Giit ng asawa ni Cabral, hindi nila bibigyan ng basbas na ma-autopsy ito. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami, tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Kilala na anak ko, kaya nagbigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? Na para patunayan. Yun lang gusto namin. Magpapasko. Makasama man lang namin makasama ko lang asawa ko yung Pasko. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang mga susunod nilang hakbang matapos makakuha rin ng direktibang i-autopsy ang bangkay mula naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Iniutos din itong i-DNA test ang bangkay. Dito po pinag-aaralan natin mga legal officers kung ano po ang magandang gawin po ng PNP National Police para masiguro natin na yung disease ay namatay. Totoong katawan po yung disease na si dating Yusek. Pumanaw ang dating Undersecretary matapos umanong mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Naniniwala ang pamilya niyang aksidente lamang ito at walang foul play. Nagpunta siya dito para mag-unwind. Magkausap pa kami nung before that day. Sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Pero ang sabi ng tauhan ng CIDG sa kanya, hindi pa nila ma-rule out ang anggulo na may foul play. Itinanggi rin niya na naisauli sa kanila ang cellphone at iba pang gamit ni Cabral. Mel, sa ngayon patuloy tayo nagbabantay dito sa labas ng punerarya para malaman kung may uuwi ba ang bangkay ni Cabral ngayong gabi. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinla. Sa ibang balita, katatapos lamang magsimbang gabi nang magbatuhan ng bote sa kalsada ang ilang kabataan sa Santa Cruz, Maynila. Ang mitya, dahil lang umano sa masamang titigan.
Nakatutok si Jomer Apresto. Sa viral video na yan sa social media, kita ang ilang mga kabataan na nagbabatuhan ng bote sa gitna ng Quezon Boulevard sa Santa Cruz, Maynila umaga nitong Miyerkules. Kita pa sa video na walang makadaan ng mga sasakyan dahil sa nangyayaring riot. Ang mga kasali sa gulo, katatapos lang palang magsimbang gabi sa Quiapo Church ayon sa barangay. Dalawang magkasunod na araw na umanong nag-riot ang mga kabataan sa kaparehong lugar. Kuha naman ang video na yan noong mismong unang araw ng simbang gabi. Sa unang tingin, akalain mo pang naglalaro lang sila hanggang sa may nagbato na mga bote. Pero sabi ng barangay, mabilis din namang naawat ang mga kabataan dahil may mga pulis naman na nakapwesto sa Plaza Miranda. Mabuti na lang din at walang mga motorista at mga tao na nadamay sa gulo. Wala pang 1 hour. Kasi narespondihan po kaagad ng mga pulis natin dito sa Plaza Miranda. Kaya natigil kaagad sila. Yung iba hindi naka-uniform para hindi mahalata na may nakabantay. Dalawa ang nahuli noong unang araw ng simbang gabi habang 5 naman noong ikalawang simbang gabi. Lahat sila pawang menor de edad kaya dinala sila sa kustodiya ng DSWD. Pero ang ugat ng gulo, nagkatitigan lang daw ng masama ang mga miyembro ng dalawang grupo habang nagsisimba. Kasi yun din ang kwento ng batang nahuli namin. Nagkatitigan lang daw sila. Magkabila silang grupo. Mayroon po silang dalang payong tapos may palaman. May dala silang kutsilyo sa loob ng payong. Kaya ang palatandaan namin, pag may dala silang payong, sinisita na namin. Kasi yung payong kasi, pag nakahawak ng payong, hindi mo makikita. Yung pala may matalim doon sa may matalas doon sa loob. Nasaktuhan naman ng GMA Integrated News sa mga pulis at taga-barangay na rumoronda kagabi sa Quezon Boulevard. Sabi ng barangay, mas dadalasan pa raw nila ang pag-iikot at pagbabantay sa lugar kasama mga pulis para hindi na maulit pa ang nangyaring gulo. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Emosyonal naman ang kontratistang si Sara Diskaya nang arestuhin kagabi sa bisa ng warrant para sa kaso kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Eksklusibong nakasama ng GMA Integrated News si Diskaya sa paghatid sa kanya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Nakatutok si John Consulta. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Tila nagpipigil pero di na itago ni Sara Diskaya ang nararamdaman. Nangyari na ang pinangangambahan niya mula pa ng unang sumuko sa NBI. Pasado alas 8 kagabi nang matanggap at iprint ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang mga warrant of arrest para sa kontratista. Agad inihanda ang kanilang posas. At inakyat si Diskaya alas 9:30 ng gabi. At isinilbi na nga ang warrant of arrest. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Binihisan siya ng t-shirt na dilaw na para sa mga detainee at isinalang sa medical check-up at booking procedure. Sa gitna ng pagkuha sa kanyang fingerprints, ay hinirita ni Diskaya ang mga nag-cover sa pag-aresto sa kanya. Blurred ang mukha ni Diskaya sa mugshot na ito na ibinigay ng NBI. Pagkatapos makuna ng mugshot, inihanda na si Diskaya sa NBI Detention Facility sa Bigutan. 2 separate warrants of arrest. One for violation of Section 3E of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and another warrant for malversation of public funds or property through falsification. These are 2 separate warrants. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po na malversation. Isinakay si Diskaya sa isang itim na SUV. Eksklusibong nakasama ang GMA Integrated News sa paghahatid kay Diskaya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Dito nga sa loob ng sasakyan ng NBI kung nasaan ngayon ito si Ginang Diskaya. Makita natin na pantay sarado siya ngayon ng mga tauhan ng NBI at mayroon siyang suot na sombrero at siya din ay niligyan ng posas bilang bahagi ng protocol ng NBI sa mga binabiyahe na mga mayroong arrest warrant na in-issue ng korte.
Sa gitna ng aming biyahe, biglang nagsalita si Diskaya. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask, ma'am, your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. I'm fine. I'm good. Pagdating sa NBI Detention Facility, muli siyang pinasulat sa ilang dokumento at kinunan ng fingerprints. Maya-maya lang ay dinala na siya sa kanyang kulungan kung saan siya matutulog sa kauna-unahang pagkakataon. May isang electric fan, banyo, double deck na kama at may kasama ring isang detainee. Tad-tad din ang kwarto ng CCTV. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bumiyahe na papuntang Cebu ang kontratistang si Sara Diskaya para maiharap sa korte na nagpaaresto sa kanya kaugnay ng 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Pero bago yan, humarap siya at ang asawang si Curly Diskaya sa Justice Department kaugnay ng reklamong tax evasion. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa, ibinyahe si Sara Diskaya patungong Department of Justice kaninang umaga. Nakatalukbong, nakasuot ng bulletproof vest at nakaposa si Sara habang bantay sarado ng mga NBI personnel. Kasunod niyang dumating ang mister na si Curly na mula sa Senate Detention Facility. Magkasama silang humarap sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Dahil ito sa hindi umano pagbabayad ng buwis ng mag-asawa na aabot daw ng 7 billion pesos. Hindi sila humarap sa kamera. Bawal din ang media sa loob. Pero ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-file sila ng rejoinder at inaasang for resolution na ang tax complaint. Kinakailangan po na siya ay dumating dito kasi panunumpaan niya po yung kanyang rejoinder do sa tax evasion case before the prosecutor. Now, the case is submitted for resolution. You can expect that by next week, we will have the resolution out already. Sa pag-alis ni Curly sa DOJ, natanong siya tungkol sa pag-aresto sa kanyang misis. Ikukulong na po yung asawa niyo, sir. Ano pong nararamdaman niyo, sir? Malungkot, ma'am. Paano po, sir, yung mga anak ninyo? Yun nga eh. Matapos nito, dinala si Sara sa NBI headquarters sa Pasay City. Doon na siya naghintay ng oras para sa kanyang flight sa Cebu. Kailangan kasi siyang iharap sa korte sa Cebu para ipaalam sa hukuma na nahuli na ito. Arestado si Sara sa bisa ng warrant of arrest para sa mga kaso kaugnay sa Ghost Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Pero mula sa Davao, inilipat ang kaso sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa Supreme Court, kailangan gawin ito alinsunod sa utos ng korte na magtalaga ng special court para sa flood control anomalies. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Muling nagsauli ng pera si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Justice Department. 71 million pesos in cash yan na bahagi umano ng hinihingi ng gobyerno para makapasok siya sa Witness Protection Program. Ay sa DOJ, kabuuang 300 million pesos ang inaasahang ibabalik ni Alcantara pero hindi daw dito natatapos ang paghahabol sa iba pang nakulimbat niya at ng iba pang sangkot sa maanumalyang mga proyekto. Nito lang nakaraang buwan, nagsauli rin si Alcantara ng 110 million pesos. Yung aspect kung saan nila kinukuha, the efforts are also will be undertaken to try and track ano ang naging o anong pinanggalingan nito. Ito ay withdraw sa bangko, ito ay kung saan nanggaling. No? Probably that's something that we can inquire from Mr. Alcantara himself and from the lawyers. Good evening mga kapuso! Mapapanood pa lang soon ang Kapuso series na Never Say Die, pero may patikim na ngayon pa lang sa kanyang role si David Licauco sa pag-crossover nito sa Sanggang Dikit for Real. Makichika kay Athena Imperial. Katong nakikita natin, Isiguraduhin namin may mananagot. isang bagong karakter ang makikilala sa GMA TV series na Sanggang Dikit for Real.
Pero, teka, hindi ba siya rin ang journalist na si Andrew Dizon? Nabibida sa upcoming series na Never Say Die? Siya nga! Kwento ni David Dicauco na gumaganap sa role ni Andrew, hindi raw niya pinalampas ang guesting. Pero nung sinabi sa akin na, in a sense, crossover nga to, na para ma-introduce yung character ko sa Sanggang Dikit onto the next teleserye, which is Never Say Die, syempre, game tayo dyan. Bitawan mo kung ayaw mo mag-overnight sa presinto. Isang buong araw siyang nag-shoot para sa crossover niya sa 2 teleserye. Na tila reunion din nila ng kanyang Maria Clara at Ibarra co-star na si Dennis Trillo. To be honest, na miss kong katrabaho si Dennis kasi my past 2 teleseries, siya yung kasama ko. So seeing him again, excite ka. Kasi syempre, di man everyday makakatrabaho mo si Dennis di ba? I really had to study. At dahil award-winning ang kanyang kaeksena, na-challenge si David. Every time na I step onto the scene, parang I have to step up. Di ba, syempre. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.